Ako si Mikey. Hindi niyo ako kilala, pero gusto kong ibahagi ang kwento ko. Ako ang babaeng nagbakasyon na isang buwan sa Cebu para makalayo sa magulong mundo, maghilom ang lahat ng sugat, at makalaya sa lahat ng sakit. Ito ang kwentong nagpaiyak, nagpatawa, at nagpalaya sa akin. Kwentong pag-ibig na hinding-hindi ko makakalimutan, pero hinding-hindi na babalikan. Happy trip! Happy heart! Dito lang ako. Tumitingin sa kawalan. Uy, Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit kailangan ko magpagaling sa lahat ng sakit? Nagsimula ang lahat noong taong 2016. Nagsimulang masaya, kalma, at walang problema. Ngunit, tulad din ng karamihan, dumating din ang panahon na sinubok ang aming relasyon. Hindi lang isa, dalawa, kundi maraming beses at paulit-ulit pa. Sa loob ng 7 taon, kinaya namin ang lahat at lumaban sa hamon ng buhay. Ngunit dumating ang araw na kailangan namin magkalayo. Wala kaming choice kundi subukan ang long distance relationship or LDR. Walang communication sa loob ng 5 buwan. At ang sabi ko pa, kung malalagpasan namin to, eto na ang taong papakasalan ko. Sa panahong yon, pakiramdam ko naghiwalay kami kasi wala na siya sa tabi ko at hindi na siya one call away. Pero para labanan ng kalungkutan, nag-focus ako sa trabaho ko, nag-focus ako sa sarili ko. Nagsimula akong tumakbo, umakyat ng bundok, at nag-record ng daily updates. At plano kong ipakita sa kanya yon pagbalik niya. Simula nang magkalayo kami, nakapag-record ako from day 1 to day 234. Ngayon yung day 1 na wala ka. Day 2, ngayon October 27, October 28. Itong video na to for October 29. October 30, Monday, October 31. Day 8. This video is for November 2. This video is for November 3. This video is for November 4. Today is November 5. This video is for November 6, November 7. Today is November 8. Congratulations! This video is for November 10, November 11. Today is day 19. Today is November 13 and it's day 20. Today is November 14. This video is for November 15 and 16. It's day 25. Today is day 26. It's day 27. Day 28. Today is day 29. It's day 30. Day 31. Day 32nd. Day 33rd. Day 34. Today is day 35. Today is day 36. Today is day 37. Today is day 38. Day 40. Day 41. Day 42. Day 43. Day 44. Day 45. Day 46. Day 47. Day 48. Day 49. Day 51. Day 56. Today is day 54. Day 55. Day 56 and 57. Day 58. Day 59. Day 60 and day 61. Day 62. Day 63 and 64. Day 65. Day 66. Day 67. Or day 68 and 69. Day 70. Day 71. Day 72. 73 and 74. Day 75. Day 76. Day 77. Day 78. Day 79. Day 80 and 81. Day 82. Day 83 and 84. Day 85 and 86. Day 87. Day 88 and 89. Day 90 and 91. For day 92. Day 93. Day 94 to 98. Day 99. Day 100. Day 101 to 102. Day 103. Day 105. Day 106. Day 107. Day 108. Day 110. Day 111 to 112. Day 113. Day 114 to 118. Day 119. Day 120. Day 121 to 125. Day 126 to 127. Day 128. Day 129 to 139. Day 140. Day 141 to 160. Day 196 hanggang 234.
Ngunit hindi na dumating ang araw ng pagbabalik niya. Tuluyan na nga kami naghiwalay, tuluyan na akong sumuko at binitawan ang 8 taong pagsasama. Pinili ko ang sarili ko. Pinili kong ipagpatuloy ang buhay ng mag-isa. At ito ang mga sinasabi at mga tanong ng mga taong nasa paligid ko. Paano ko nga ba nakayanan? Tao lang ako. Tao lang din. Nagmahal ng totoo at ng sagad. Kaya yung sakit, wala ding mapaglagyan. Ang dami kong tanong, ang dami kong gustong kausapin, ang dami kong gustong sisihin. Gusto ko sumigaw, gusto ko magdabog, gusto ko lang umiyak ng umiyak ng umiyak hanggang mapagod. Hindi ako makakain, hindi makatulog, at hindi makaligo ng mga panahong yun. Unang-una, hindi ko makakayanan kung wala yung pamilya ko. To the rescue sina kuya, mga sister-in-laws ko, dahil hindi ko kaya itayo yung sarili ko sa pagkakadapa. Mahirap, masakit, at hindi ka makahinga. Pero dahil sa kanila, kinaya kong bumangon at magpatuloy sa buhay. Napagtanto kong marami pala talaga nagmamahal sa akin. Ako lang pala yung nagpupumilit na hanapin yung pagmamahal na yon sa isang tao lang. Laking pasasalamat ko na pinauwi ako ng mga kuya ko sa Cebu. Sariwang pagkain, sariwang hangin, at ang higit sa lahat, payapang mundo. Malapit ako sa dagat, malapit ako sa bundok, malapit ako sa talon, malapit ako sa mga puno. Pero sobrang nilayo ako sa mundong ginagalawan namin noon. At nagkaliwanag ang buhay ko nung muling lumapit ako sa Diyos. Sa maraming taong nagdaan, sa Kanya pa din pala ako babagsak. Saka ko lang naintindihan at natanggap ang mga nangyari. Unti-unting nawala ang sakit at unti-unti ko ding pinatawad ang sarili ko. Hindi ko na kinailangan ng paliwanag galing sa Kanya. Hindi ko na kinailangan ng closure sa personal. Hindi ko na kinailangang makita siyang nagsisisi o humingi ng tawad. Itinaas ko na lang lahat sa Diyos at pinagaling niya ang sakit na nararamdaman ko. Sa pinagdaanan kong to, natutunan ko ang mga bagay na ito. Una, hindi nakakayang maging mahina at humingi ng tulong. Pangalawa, mahalin ang sarili ng sobra-sobra so you won't settle for less. Pangatlo, huwag kang matakot piliin ang sarili mo. Ngayon, masasabi kong masaya ako sa naging desisyon ko. Tama ang naging desisyon ko. Masaya na ako sa buhay ko. Malaya sa mga pangako at pangarap na hindi natupad. Ngayon, tuluyan ko nang binibitawan ang nakaraan. Wala nang bakas ng mga sakit at luha at hindi na ako malililingon pa sa mga alaala. Sa lahat ng taong gustong-gusto na makipag-date na ako, darating din yun. Ngayon, I won't chase love anymore. Love will find me in God's perfect time. At tiwala ako sa Kanya. Ngayon, malaya na ako. At kung kaya ko, mas kaya nyo. This is True to Mikey, your late bloomer tita.